Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2331, Cage of Darkness. Nang makita ni Lenge si Linfeng, kuminang ang kanyang mga mata. Si Damon mula sa World Clan ay nakulong sa Grave of Black Phoenix Valley at nakalabas na buhay, ligtas at maayos. Kahanga-hanga iyon. Brother. Sabi ni Xiaoya, nakangiti ng malapad. Tuwang-tuwa siya at gamaan ang pakiramdam nang makitang ligtas at maayos si Linfeng. Nag-alala siya na baka may mangyari kay Linfeng. Sa kabutihang palad, siya ay napakalakas at naging maayos. Isang itim na phoenix ang sumabog, lumitaw si Linfeng sa tabi nito. Tumingin siya sa labanan, 5 tao laban sa 3. Si Lange at ang iba pa ay may ilang nakakatakot na armas, at mayroong half-saint sa Black Phoenix Clan, habang ang dalawang iba ay napakalakas din. Malamang mga matataas na opisyal sila sa Black Phoenix Clan. Nabalitaan ni Linfeng na ang Black Phoenix Clan ay humihina ng mahabang panahon. Wala man lang silang tunay na Saint Emperor. Hindi nakakagulat na sila ay nasa paligid ng Supreme Ancient Pit of Hell. Ang Supreme Ancient Pit of Hell ay isa sa 7 ipinagbabawal na teritoryo, ay lubhang mapanganib, at ang chi dito ay hindi maganda. Ang Holy Sage Ruler Clans ay hindi gustong manirahan sa mga ganoong lugar, at ang mga taong pumunta rito ay kadalasang napakalakas at gustong pumunta sa Supreme Ancient Pit of Hell. Itinabi ni Linfeng si Xiaoya sa tabi niya. Hindi pa nakalaban ng maayos si Lange dahil kailangan niya itong alagaan. Sa kanilang malalakas na sandata, mas madali nilang mahaharap ang kalaban. Ang pinakamalakas na cultivator ng Black Phoenix Clan ay ang Half-Saint. Si Hua Chenyu mula sa Celestial Sound Shrine at ang taong grasa ay nakikipaglaban sa kanya. Si Hua Chenyu ay may Celestial Demon Saber, isang nakamamatay na sandata. Ang iba pang mga miyembro ng Black Phoenix Clan na sinubukang makisali ay pinatay kaagad, hindi makalaban sa mga soundwave na iyon. Ang taong grasa ay mayroon ding nakakatakot na sandata. Isang mangkok. Nang hinaplos niya ang kanyang mangkok, ang nakakatakot na soundwaves ay nagpasabog ng hangin sa kanyang paligid, at ang mga kaluluwa ng kanyang mga kalaban ay patuloy na naghiwa-hiwalay. Ito ay isang sandata na umatake sa mga kaluluwa ng kanyang kaaway. Katamtamang antas ng mga Saint Weapon. Sinulyapan ni Linfeng si Hua Chenyu at ang mga sandata ng taong matabang lalaki. Taglay nila ang kapangyarihan ng Saint Emperor, kahit na hindi ito kasing takot at mapang-api gaya ng kapangyarihan ni Qin Shan. Sa mas mababang mundo, ang kontinente ng Siyam na Ulap, ang mga Saint Weapon ay itinuturing na walang katulad na kayamanan. Maaaring sirain o protektahan ng gayong mga sandata ang isang Ancient Holy Clan. Kahit na ang mga angkan tulad ng Deva Mara Thunder Clan ay itinuturing na walang kapantay ang gayong mga sandata. Ngunit sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds at sa Supreme Animal World, ang mga naturang sandata ay hindi itinuturing na walang kapantay. Hinati rin sila sa iba't ibang kategorya. Si Lange at ang iba pa ay mula sa mga shrine at malalakas na angkan, at gumamit sila ng mga medium-level na armas. Siguro may iba pa silang trump card, walang nakakaalam kung mayroon silang mataas na antas ng Saint's Weapons o wala. Ang mga taong iyon ay mga pangunahing miyembro sa shrines and clans, mga inapon ng mga nakakatakot na cultivator tulad ni Qiyong Jiutian. Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng Saint's Weapons ay isang bagay na ganap na posible para sa gayong mga tao. Sa pagkakataong ito, dumating sila para sa mahiwagang Supreme Ancient Pit of Hell. Siyempre, kung mayroon silang mga armas o wala ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Labis na naantig si Linfeng sa katotohanang tinutulungan nila siya. Ang Half-Saint Emperor ay napakalakas. Si Hua Chenyu at ang taong matabang tao ay gumagamit ng medium-level na Saint's Weapons at pinapayagan nila silang makipagkompetensya sa kanya, ngunit wala silang kalamangan. Ang pinakamagandang bagay ay alisin muna ang dalawa, naisip ni Linfeng. Si Qi Lianshan at ang babaeng mukhang palakaibigan ay nakikipaglaban sa dalawang naglalakihang itim na phoenix. Napagtanto ni Linfeng na tila pamilyar ang Qi ng babae. Siguradong galing siya sa Life Shrine. Naisip ni Linfeng. Napuno ng hangin si Qi, at nawala si Xiaoya. Siya si Damon mula sa World Clan, maaari niyang gamitin ang lakas ng mundo kung gugustuhin niya. Walang nagulat na makitang ang World Clan ay may mga hindi kapani-paniwalang malalakas na cultivator, maraming alamat tungkol sa kanila sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Pinabalik ni Linfeng si Xiaoya sa kanyang maliit na mundo kaya hindi na niya kailangan pang mag-alala tungkol sa kanya. Kumislap ang kanyang anyo at ibinagsak niya ang sarili sa isa sa mga Saint Emperors, ang itim na phoenix na kinakalaban ni Qi Lianshan. Papunta na ako, sabi ni Linfeng. Bumalik si Qi Lianshan. Tiningnan ni Linfeng ang itim na phoenix na may yelo. Pumasok ka, malamig na sabi ni Linfeng. Ang kaaway ay may espasyo ng impresyon at nagbabago ang oras. Siya ay nagpakita sa isang mundo ng kadiliman. Laming-galing siya sa paligid, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, tanging mga mata lang ni Linfeng ang kanyang nakita. Ilusyon, sabi ng itim na phoenix, habang nagsimulang umihip ang hangin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na siya ay nasa isang ilusyon, ngunit natanto na ito ay walang silbi. Parang totoo ang mundo sa paligid niya. Ngunit paano naging posible iyon? Ang isang sulyap ay maaaring magpakita sa kanya sa ibang mundo. Ito ang Saint technique na natutunan ni Linfeng sa libingan ng Black Phoenix Valley. Matapos makuha ang makapangyarihang Saint Soul, naunawaan niya ang mga bagong spell.
Kahit na hindi sila maituturing na mga diskarte ng tunay na saint, kahit papaano ay lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito at maaari niyang dalhin ang mga tao sa ibang mga mundo. Sa totoo lang, nagsimula ito bilang isang ilusyon, ngunit pagkatapos ay mukhang tunay na totoo. Kapag nasa loob na ang mga target, nagkaroon sila ng impresyon na nasa ibang mundo sila. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba sa mga ordinaryong diskarte sa ilusyon. Sa pagkakataong ito, hindi alam ng kanyang mga kalaban na sila ay nasa ilusyon. Nasa mundo ko ka, napahamak ka, sabi ng isang boses na malamig. Ang itim na phoenix ay natakot, habang ang pagmumura at lakas ng kamatayan ay lumitaw sa paligid niya. Nag-vibrate ang hangin, isang itim na baluti ang lumitaw sa paligid ng itim na phoenix habang sinusubukan niyang lumaban. Walang kwenta. Napahamak ka. Mamatay ka na. Sabi ng isang demonyong boses na may dalang lakas ng pagmumura. Sa labas ng madilim na mundong iyon, pinapanood ni Chilian Shan si Damon. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang nakita niya ay si Damon na nakatitig sa kalaban. Anong nakakatakot na vision technique? Maaaring salakayin ni Damon ang mga kaaway sa pamamagitan ng pagsulyap sa kanila, at tila hindi ito mahirap para sa kanya. Kung ang Saint Emperor na iyon ay hindi naging napakalakas, siya ay namatay kaagad. Napakalakas ng lakas, sabi ni Chilian Shan. Sinabihan siya ni Damon na tumabi at ipaubaya sa kanya ang laban na iyon, at gaya ng inaasahan, hindi siya binaygo ni Damon. Pupunta ako at tutulungan ka, sabi ni Chilian Shan. Pumasok siya sa ilusyon at nagpakita sa pagitan ng mga manlalaban. Sa Damon, natalo nila ang Phoenix ng mabilis. Wala siyang nagawa. Iniwan ni Damon ang ilusyon kay Chilian Shan. Noong nasa loob ako, nagkaroon ako ng impresyon na nasa ibang mundo ako. Espesyal bang kapangyarihan iyon ng World Clan? Umiling si Lin Feng at sumagot. Ito ay isang espesyal na spell na pinag-aralan ko ng mag-isa. Tatawagan ko itong Cage of Darkness. Isang spell na pinag-aralan mo ng mag-isa. Kumislap ang mga mata ni Chilian Shan. Gaano kalakas? Sa iyong mga spell at mga pag-atake ko, magiging perpektong team tayo sa Supreme Ancient Pit of Hell. Dapat talaga tayong magkapit kamay. Sige. Tumiti si Lin Feng. Napatingin siya kay Lan Ge at sa magandang babae. Natapos na rin nila ang laban nila. Tanging ang half-saint ang natira. Tumiti si Chilian Shan at sumulyap kay Lin Feng. Ang kanyang anyo ay kumikislap, at ang anim sa kanila ay pinalibutan ang half-saint. Sumimangot ang itim na phoenix. Dalawang Saint Emperors at Saint's weapons ay sapat na para lumaban sa kanya, ngunit ngayon ay nakapaligid na silang lahat sa kanya, nakaramdam siya ng matinding pressure. Haha, sisira tayo ng Saint Emperor ngayon. Kahit half-one lang, ang galing pa rin. Natatawang sagot ni Chilian Shan. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang medium-level na Saint's weapon. Kung wala ang mga sandata na iyon, ang gayong kaaway ay makakalaban sa kanila, ang nakapaligid sa kanya ay walang silbi ng walang armas dahil ang kanyang mga pag-atake ay masyadong malakas. Ang limang cultivator ay sumalakay gamit ang kanilang mga sandata, ang half-saint ay may impresyon na siya ay mamamatay. Hindi niya akalain na ang kanyang angkan ay masisira ng mga tao. Pakiramdam niya ay siya ang bot ng ilang cosmic joke. Sinulyapan niya ang mga ito, napakalakas nilang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2332, Pagpunta sa hukay ng impyerno. Naglabas din si Lin Feng ng sandata, ang kanyang 10,000 Evolutions Cauldron. Ang sinaunang kaldero ay dating pag-aari ng Great Deployment Master, at medyo malakas din. Naging mas malakas ito habang lumalakas si Lin Feng. Noong ang Great Deployment Master ay isang Saint Emperor pa, ang 10,000 Evolutions Cauldron ay malamang na isang Saint's weapon, o ito ay magiging walang silbi sa kanya. Ang 10,000 Evolutions Cauldron ay napakahirap. Ginamit ito ni Lin Feng noong hinabol siya ng Saint of the Fire Shrine at nakita niya kung gaano ito kalaban. Ito ay halos hindi masisira. Sumulyap sa kanila ang dambuhalang itim na phoenix, naghahanap ng paraan para makatakas. Alam niyang kayang patayin siya ng 6 na taong iyon gamit ang kanilang medium-level na Saint's weapons, hindi niya kayang labanan ang mga ito. Sa wakas, tumingin siya kay Lin Feng. Hindi niya akalain na si Lin Feng ang pinakamahina, ngunit ang chi ng kanyang 10,000 Evolutions Cauldron ang pinakamahina. Lumitaw ang nakakasilaw na itim na ilaw mula sa kanyang mga mata, at itinapon niya ang sarili kay Lin Feng. Cage of Darkness. Sabi ni Lin Feng. Ang enerhiya ay lumitaw mula sa kanyang mga mata at naging isang hole na nakapalibot sa Phoenix. Ang itim na Phoenix ay tumigil sa paggalaw at lumitaw sa Vision Cage. Para sa iba sa labas, naroon pa rin ang itim na Phoenix at naramdaman din ito ng half-saint. Maraming itim na Phoenix ang lumitaw at tumitig pabalik kay Lin Feng. Masakit ang mata niya. Ang iba ay umatake. Nang masira ang hola, inihagis ni Chilian siya ng Saint's weapon. Tumunog ito, at naririnig ito ng mga tao ng milyon-milyong li ang layo. Ang dambuhalang itim na phoenix ay umubo ng dugo. Nag-vibrate ang mga sound wave. Ginawa ng matabang lalaki ang kanyang napakalaking mangkok na umalangaw sa tono, at inatake ang kaluluwa ng itim na phoenix. Sabay-sabay na ginamit ni Hua Chenyu at ng iba pa ang kanilang mga armas. Sa isang kisap mata, ang itim na phoenix ay nasa bingit ng kamatayan. Lumitaw ang jet black light sa paligid ng phoenix habang nagdere siya ng dugo. Ang kanyang katawan ay naging isang itim na sinag ng liwanag, at bumaril siya patungo kay Lin Feng.
Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Linfang na mas malakas ang mga enerhiyang iyon. Gusto siyang lamunin ng itim na phoenix. Para bang bilyon-bilyong masasamang itim na phoenix ang nagsisikap na magpista sa kanyang katawan. Fusion. Sumanib si Linfang kasama ang 10,000 Evolutions Cauldron at inactivate ang deployment spell nito. Lumakas ang hangarin sa kamatayan. Ang death down ni Linfang ay umabot na sa pinakamataas na antas, kaya nang mag-transform siya sa kaldero, ang layunin ng kamatayan na kanyang pinakawalan ay nakakatakot. Ang funeral bells ay maririnig sa malayo. Ang mga itim na phoenix ay mabilis na napinsala ng lakas ng kamatayan, at nagsimulang gumuho at bumagsak mula sa langit. Nagulat si Lange at ang iba pa. Nakakatakot ang kalderong iyon, halos agad-agad itong pumatay ng mga tao. Kasabay nito, napuno ng nakakatakot na lakas ang hangin, at sinipsip ng sinaunang kaldero ang mga itim na phoenix. Mabilis na naglaho ang mga naglalakihang hayop. Nagpatuloy si Lange at ang iba pa sa pagsulong sa kinatatayuan ng Half-Saint at sabay na sinalakay siya gamit ang kanilang mga sans armas. Tumalsik ang dugo. Paano pa siya lalaban sa ganoong sitwasyon? Si Qi Lianshan ay natulala. Muli niyang inatake ang phoenix. Ang Half-Saint ay tumingin sa malayo at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Agad, isang malakas na lakas ang pumaligid kay Qi Lianshan. Maraming itim na phoenix ang lumitaw at tumabi sa kanya. Feeling niya sisabog na siya. Buti na lang maganda ang depensa niya. Celestial Earth Armor. Galit na sigaw ni Qi Lianshan. Isang makapangyarihang sandata sa lupa ang lumitaw sa paligid niya, ang mga pag-atake ay nagwasak sa kanyang baluti, at ang kalahating saint ay itinapon ng sarili kay Lianshan. Ang funeral bells ay nagpatuloy na tumunog, ang 10,000 Evolutions Cauldron ay lumitaw sa harap ni Qi Lianshan. Higit pang mga pag-atake ang bumasag sa sinaunang kaldero at pinalayas ito. Mamatay. Lumitaw si Hua Chenyu sa itaas ng itim na phoenix, pinalibutan siya ng milyon-milyong soundwave mula sa itaas. Sumigaw si Lange, at bumagsak din ang kidlat sa phoenix, kahit na inaatake niya ang kanyang sarili. Sa wakas, nagkaroon ng dumadagandong na pagsabog, ang napakalaking katawan ay sumabog sa loob ng kidlat na bagyo, tulad ng isang kulog na kumukulog. Matigas na bastos. Ipinahayag ni Lange, napahanga siya. Ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng isang half-saint ay hindi kapanipaniwala, ang mga Saint Emperors ay tila napakahina kung ikukumpara. At itong half-saint ay mula sa isang clan na muntik nang mawala. Kahit magkapit kamay sila, nakakatakot ang labanan. Sa kabutihang palad, mayroon din silang mga katamtamang antas na Saint's weapons. Umalis ang kaluluwa ni Linfang sa kaldero. Sa wakas, napatay na nila ang kanilang kaaway. Maraming salamat, sabi ni Qi Lianshan kay Linfang. Tumiti si Linfang at sinabing, pumunta ka para tulungan ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Ang clan na iyon ay isang grupo ng mga makasalanan. Hinahamak sila ng mga tunay na phoenix. Dapat silang wasakin ng husto. Deklara ni Lange, pasulyap-sulyap sa paligid. Nanginginig ang ilang nakaligtas na itim na phoenix. Ang pinakamalakas na cultivator ng kanilang angkan ay patay na. Ang 6 na taong ito ay mamamatay tao, halos napuksan na nila ang kanilang angkan. Anong gagawin sa kanila? Tanong ni Hua Chenyu, nakatingin sa mga tao sa lupa. Hayaan mo silang mamuhay ng kalunos-lunos at kaawa-awa. Walang nagmamalasakit sa kanila sa Supreme Animal World. Pumunta kami dito para kay Mo Shanzi, magtipon tayo kasama ang iba. Sabi ni Lange, tumanggo naman ang iba. Dumating sila para sa Supreme Ancient Pit of Hell. Hindi sila interesado sa Black Phoenix Clan. Tara na, mabilis na umalis ang lahat. 6 na tao. 4 na lalaki at 2 babae. Pinuntahan ni Linfang ang babaeng mukhang maamo at tinanong. Ako si Damon mula sa World Clan. Ang iyong chi ay naglalaman ng life intent, ikaw ay mula sa Life Shrine. Tumiti ang babae, alam kong Damon ka sa World Clan, sikat ka. Hindi ko akalain na ganoon ka kalakas. Ang pangalan ko ay Yajiyon, isa akong disipulo mula sa Life Shrine. Tulad ng inaasahan, tama ang hula ko. Tumiti si Linfang. Ikaw lang ang hindi nakakakilala sa amin, Damon. Bukod sa iyo, kilala nating lahat ang isa't isa. Natatawang sabi ng matabang lalaki. Napakataba niya kaya kapag ngumiti siya, nawala ang kanyang mga mata sa balat. Haha, siguro. Sagot ni Linfang, ngumiti ng pilit. Hindi ka namin sinisisi. Ang World Clan ay nawala ng napakatagal na panahon. Wala kang oras upang maging pamilyar sa lugar mula nang bumalik ang World Clan. Yung isa blue na damit is called Lange, he's from the Thunder Shrine. Ang malaki ay si Qi Lianshan, galing siya sa Earth Shrine. Si Hua Chenyu ay mula sa Celestial Sound Shrine. Ngayon kilala mo na si Yajiyon mula sa Life Shrine. At ako, taga Soul Shrine ako. Soul Shrine. Nagulat si Linfang. Alam niyang may Soul Shrine, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong grasa ay mula sa Soul Shrine. Siyempre, nakita niya ang kanyang sandata, umatake ito sa mga kaluluwa. Ngayon kilala na natin ang isa't isa. Ang pagpunta sa Supreme Ancient Pit of Hell ay hindi magiging madali. Ito ay magiging mapanganib. Dapat nating tulungan ang isa't isa. Oo, talaga. Tumanggo si Yajiyon. Lahat kami ay umaasa sa iyo. Sabi ng matabang lalaki kay Yajiyon.
Si Ye Ji Yun ay mula sa Life Shrine at kinokontrol niya ang lakas ng buhay, ito ay lubhang kapakipakinabang sa kaso ng panganib. Ang grupo ng mga tao ay nag-usap at lumipad ng sabay-sabay. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sila kung saan nagtipon si Mo Shanzi at ang iba pa. Ang bagal mo talaga. Matagal ka na naming hinihintay. Nakangiting sabi ni Mo Shanzi. May mga bagay na nagpabagal sa amin. Nandito na ba lahat? Tanong ni Lenge, pasulyap-sulyap sa paligid. Nandito na ang lahat. Matapos kumalat ang balita na pupunta tayo sa Supreme Ancient Pit of Hell, may ibang tao na nagtanong kung pwede silang sumama sa atin, 65 na tayo. Sabi ni Mo Shanzi. May nakakatakot na ipinagbabawal na lakas sa Supremo. Sinaunang hukay ng impyerno. Paano tayo papasok? Sa kabuuan, o sa maliliit na grupo? Nakikita nila ang chi sa di kalayuan, marami sa kanila ang humanga dito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2333, Supreme Ancient Pit of Hell. Nasa gilid sila ng Supreme Ancient Pit of Hell. Kung sila ay sumulong, sila ay darating sa loob nito. Dahil ito ay isang misteryosong ipinagbabawal na teritoryo, dapat tayong maghiwa-hiwalay. Kung tayo ay napakaraming tao ng sabay-sabay at nahaharap sa panganib, lahat tayo ay maaaring mamatay ng sabay-sabay. Sabi ng isang tao, tumanggo ang lahat. Sa katunayan, kahit na napakalakas nila, alam nilang hindi sapat ang kanilang lakas para baliwalain ang lahat ng panganib sa Supreme Ancient Pit of Hell. Maging ang mga Saint Emperor ay maaaring nasa panganib sa mga ipinagbabawal na teritoryo. Sa tingin ko din, ang problema ay ilang grupo ang dapat nating babuuin. Tanong ni Mo Shanzi. 65 tao kami, dapat 5 malalaking grupo at pagkatapos ay mas maliliit na grupo na 6. Ang mas maliliit na grupo ay hindi dapat lumayo sa iba para tumulong sa isa't isa sakaling magkaroon ng panganib. Sabi ni Ye Ji Yun. Sumasang-ayon ako. Sa ganoong paraan, kahit na ang isang maliit na grupo ay nasa panganib, maaari tayong tumulong. Sa ganoong paraan, matutuklasan din natin ang higit pang misteryo tungkol sa lugar. Sang-ayon ni Lange, tumawag si Mo Shanzi. Sumasang-ayon ang lahat. Sige. Tumanggo ang lahat. Sige, mabuo mo ang mga grupo mo. Sabi ni Mo Shanzi. Agad na bumuo ng mga grupo ang mga taong magkakilala at magkakaibigan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay lakas. Kung ang mga tao ay isinasaalang-alang na ang isang tao ay hindi sapat na malakas, hindi nila nais na makasama sila. Walang problema si Lange at ang iba pa na bumuo ng grupo, 6 na tao na sila. Sabay na silang lumaban sa mga itim na phoenix, kaya nasanay na silang magkapitay. Napakabilis, lahat ng mga grupo ay ginawa, mayroong isang grupo ng 5 tao. Lange, dapat magtulungan ang grupo mo at ang grupo ko. Sabi ng isang tao kay Lange. Sige. Tumanggo si Lange. Pagkatapos nito, ngumiti si Mo Shanzi at nagsabi. Lahat, good luck. Tere na, naghanda na silang pumunta sa Supreme Ancient Pit of Hell. Tere na rin. Sabi ni Lange, nangunguna sa daan. Kumislap ang kanilang mga figure. Ang paligid ng Supreme Ancient Pit of Hell ay walang hangganan. Lahat sila ay tumungo sa iba't ibang direksyon. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sina Lange, Lin Feng at ang iba pa sa harap ng Supreme Ancient Pit of Hell. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanilang balat na naglalaman ng sinaunang enerhiya. May ilang maputlang ilaw ng dugo sa loob nito. Pumasok tayo. Sabi ni Lange, pumasok silang 6 sa Supreme Ancient Pit of Hell. Ayon sa mga alamat, ang Supreme Ancient Pit of Hell ay isang napakamisteryosong lugar. Kahit saan ka man pumasok sa teritoryo, imposibleng maabot ang kabilang dulo sa pamamagitan ng tuwid na paglalakad. Walang nakakaalam kung gaano talaga kalaki ang Supreme Ancient Pit of Hell. Napakaraming cliff cave, maaari tayong pumasok. Sabi ng matabang lalaki, na ikinapikit ng kanyang mga mata at nakatingin sa malayo. May isang napakalaking cliff cave sa harap nila, isang blood pond sa harap nito. Ito ay isang hindi kapanipaniwala at nakakatakot na tanawin. Ang chi ay lumalakas at lumalakas. Napansin ni Lange, hindi kalayuan sa kanila ay may isa pang grupo ng 6 na tao. Oo, ito ay isang masamang chi, na parang may demonyo sa loob. Pagsang-ayon ni Chi Lianshan. Siya ay nagkaroon ng hindi kapanipaniwalang talamak na pangunawa. Dahan-dahan tayo. Kailangan nating mag-ingat. Bulong ni Ye Ji Yun. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang habang patuloy na gumagalaw ang grupo. Nakikita nila ang dugo sa lahat ng dako sa mga bangin. Hindi sila pumasok sa anumang cliff caves, bagaman gaano kalamag. Sa sandaling iyon, wala silang naramdamang buhay, tanging ginaw. Anong klaseng chi yan? Anong ni Ye Ji Yun, sa sandaling iyon? Naramdaman nilang lahat na may chi na papalapit sa kanila. Sa likod, tumingon sila at nakita ang mga ilaw ng demonyo sa isang lawa ng dugo. Ang lawa ay kumukulo. Ano yan? Sumimangot si Ye Ji Yun at ang iba pa. Ang dugong iyon ay naglalaman ng isang nakakatakot na demonyong chi, at ito ay papalapit ng papalapit. Tere na, sabi ni Lange, galit na galit siyang sumigaw. Tumakas. Lumipad silang lahat. Sabay-sabay na reaksyon ng kabilang grupo. Masyadong nakakatakot ang chi. Ano ang mangyayari kung napapaligiran sila nito? Lumipad din ang kabilang grupo. Ano yan? Sabi ng matabang lalaki, habang nakatingin sa pulang dugo na demonyong lawa. Ito ay napakabilis at sumusunod sa kanila.
Sa kanilang cultivation level, hindi nila ito nagawang mawala. Maaaring mayroong anumang bagay sa Supreme Ancient Pit of Hell. Huwag na nating masyadong isipin. Sabi ni Yaji yun sabay hila ng mahabang mukha. Naglabas siya ng mga ilaw ng buhay, ngunit hinihigop sila ng pulang dugo na lawa ng demonyo. Gaano kabilis? May hinahabol kasi. Sabi ng matabang lalaki sabay turo sa taong hindi naman mabilis. Bumilis pa ang pulang dugo na lawa. Bilisan mo, sabi ni Lange. Bumilis si Lange at ang iba pa. Sa oras na kailangan upang magsunog ng isang just stick, tumawid sila ng napakalaking distansya. Ang sigurado lang nila ay nakaalis na sila sa Supreme Ancient Pit of Hell's periphery, sila ngayon ay nasa kailaliman ng Supreme Ancient Pit of Hell. Gaano kabilis? Hindi makakatakas ang lalaking iyon. Sabi ng isang tao. Nagulat sila. Gamit ang kanilang makajos na kamalayan, napagtanto nila na isa pang malakas na cultivator ang nahuli ng masamang enerhiya. Namumula ang kanyang mga mata, at sumigaw siya ng mapanghamon, ngunit wala itong silbi. Inabutan siya ng lawa ng demonyo at naging mga ilaw ng demonyo. Nasunog ang kanyang pisikal na katawan, nakikita nilang natutunaw ang kanyang laman at lumilitaw ang kanyang mga buto. Ito ay kakilakilabot na makita. Patay na siya. Nanginginig si Lange at ang iba pa. Patay na ang lalaking iyon. Ilipat. Ang mga nakakatakot na deployment light ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Libang. Ang walang laman na espasyong cosmic energies ay nakapalibot sa kanyang katawan, at siya ay gumalaw sa napakabilis na bilis. Ang lawa ng demonyo sa likod nila ay halos 10 lilikod. Kung huminto sila kahit isang segundo, aabutan sila ng lawa at papatayin sila. Sa harap nila ay isang tiwangwang na bundok. Parang paalang na dike. Galit na sigaw ni Qi Lianshan. Hindi siya kasing bilis ng iba, at inaabot siya ng lawa. Inikat ni Linfang ang kanyang ulo at lumipat patungo kay Qi Lianshan, hinawakan ang kanyang braso. Papalapit ang lawa. Inalis siya ni Linfang. Maraming salamat, sabi ni Qi Lianshan. Ngunit hindi ito ang tamang oras para tumigil at magpasalamat. Dahil nawala si Linfang ng ilang segundo upang bumalik at sunggaban siya, isang hakbang ay masyadong mabagal at ang lawa ay papatayin sila. Nag-flash ang mga deployment lights. Bumilis muli si Linfang. Inabot ng Qi sa likod nila, sinusubukang pabagalin sila. Bilisan mo. Galit na sigaw ni Lange. Nanatili silang kalmado at nagpatuloy sa paglipat patungo sa dike. Isa itong napakalaking ilog ng dugo. Si Linfang at ang iba pa ay dumiretso ng walang pag-aalinlangan. Malapit na silang marating ng pulang dugong demonyong lawa, ngunit sa sandaling marating nila ang dike, huminto ang lawa ng demonyo at umagos palayo sa ilog ng dugo. Nang marating ni Linfang at ng iba ang dike, huminto sila at lumingon. Tumibok ang kanilang mga puso. Ang ilog ay napakahaba, tila walang pusan. Marami itong baluktot habang dumadaloy sa mga lambak. Ngunit si Linfang at ang iba ay hindi nakakaramdam ng pahinga. Kinailangan nilang maging lubhang mapagbantay. Ang ilog ay damaloy sa direksyon ng isang bulubundukin. May figure doon, basang-basa ng dugo ang damit niya, nakatalikod sa kanila. Mukha siyang cultivator noong unang panahon, hindi kumikibo bilang isang estatwa. Ito ang unang nilalang na nakita nila sa Supreme Ancient Pit of Hell. Hindi masyadong malakas ang chi ng taong iyon, ngunit nakaramdam sila ng pressure mula rito. Guro, sigaw ni Lange, gayunpaman, walang sumagot. Nanatiling hindi gumagalaw ang tao. Naramdaman ni Lange at ng iba pa ang malamig na hangin na dumampi sa kanilang balat, at nagyayalo ang kanilang pawis. Lalo silang pinagpawisan. Makalipas ang maikling panahon, biglang gumalaw ang figure. Dahan-daang lumingon ang figure at tumingin sa kanila. Pakiramdam nila ay malapit na silang malunod sa layunin ng demonyo. Ang mga matang iyon ay nagpang-inag sa kanilang mga kaluluwa. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nabulok na laman, ang kalahati ay naiiba. Isa pa, local ba siya? Pasigaw na tanong ni Lange. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2334, nakakatakot na mga demonyo. Si Linfang at ang iba ay hindi gumalaw. Hindi sila ng ahas. Nakatitig lang sila sa demonyo. Sino ako? Sabi ng isang boses. Napakurap si Lange at ang iba pa. Hindi niya alam kung sino siya. Hindi sumagot si Lange at ang iba pa. Sinulyapan sila ng demonyo, nakakatakot ang itsura niya. Kamandat ang demonyo at damapo sa harap ni Lange. Nagulat si Lange. Gusto niyang tumakas, ngunit tinitigan siya ng demonyo, at hindi siya makagalaw. Mayroon siyang impresyon na maaaring sirain siya agad ng demonyo. Yung iba, kinilabutan at nanlamig, lahat sila nanginginig. Sino ako? Tanong ng demonyo na nakatitig kay Lange. Guro, ikaw si AKRA, isang sinaunang Demon King. Sabi ni Lange, ang kanyang mga mata kumikinang. Sinaunang Demon King, AKRA. Bulong ng demonyo. Pagkatapos ay tumalikod siya at paulit-ulit na inulit ang AKRA. AKRA, hindi ako si AKRA, hindi. Bigla siyang nagalit. Siya pagkatapos ay nag-flash palayo at nawala sa larangan ng paningin ng grupo. Si Lange ay basang-basa sa malamig na pawis at mabilis na paghinga. Akala niya mamamatay na siya. Anong delikadong nilalang. Nakakatakot ang Supreme Ancient Pit of Hell. Ungol ni Lange, sa wakas ay naunawaan nila kung gaano kakilakilabot ang Supreme Ancient Pit of Hell.
Ang demonyong lawa na iyon ay walang katapusan, lumingon si Yejiyun at napansin na ang lawa ng demonyo ay patuloy na umaagos sa Blood River. Patuloy na kumakalat ang demon chi. Masama talaga ang pakiramdam niya. Naglabas siya ng mga ilaw ng buhay, na agad na nasira ng lakas ng demonyo. Ngunit si Hua Chenyu ay walang lakas sa buhay. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at tumingin sa kanila, napansin niyang may patuloy na nagbabago sa kanyang katawan. Siya ay namangha. Ang chi na iyon ay naninira sa ating mga katawan. Sumimangot si Yejiyun, nawala ang mga ilaw ng kanyang buhay. Ang lakas ng demonyo ay kinakain din ang kanyang mga kamay. Nasira ang buhay ng lalaking iyon, tapos naging demonyo. Pagtataka ni Yejiyun. Lumalakas ang kaagnasan. Alis na tayo dali. Sabi ni Hua Chenyu. Nagmamadaling umalis ang grupo. Mayroon lamang isang paraan upang pumunta. Patuloy silang sumulong sa kailaliman ng Supreme Ancient Pit of Hell. Isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ang pumaligid sa kanila. Naghanda na sila, alam nila kung ano ang aasahan, ngunit sa totoo ay lumampas ito sa kanilang naisip. Talagang kinabahan sila sa puntong ito. Nakakatakot ang lawa ng demonyo at demonyo. Kung umatake ang demonyo, ano kaya ang mangyayari? May isang sinaunang puno. Sabi ni Yejiyun, itinuro ang isang puno sa hanay ng bundok. Kumislap ang mga mata niya. Walang buhay sa Supreme Ancient Pit of Hell, ngunit nakakagulat, mayroong isang puno. Sa wakas, isang tanda ng buhay. Talaga, ito ay isang puno. Terena, sabi ni Lenge at ng iba pa, lumingon dito. Makalipas ang maikling panahon, nakarating sila sa langit sa itaas ng puno. Talaga bang puno? Ito ay ganap na walang buhay chi. Sabi ni Yejiyun. Mukha siyang dismayado. May mga puno ng lahat ng kulay. Mayroon silang mga dahon at mukhang totoo. Mayroong kahit ilang mga puno na pula ang dugo, na tumitingin sa kanila ay hindi komportable. Ang mga punong iyon ay tulad ng mga punong binanggit sa ilang sinaunang aklat. Sabi ni Linfang. Tumingin si Yejiyun sa isa sa mga puno at lumapit doon. Nang siya ay 10 metro ang layo mula sa puno, ang hangin ay umugang at siya ay itinapon. Nakakatakot na chi. Sabi ni Yejiyun, tumayo pabalik. Napatingin ang lahat sa kanya, kinakabahan ngayon. Mga sitatpada dim sila. Ayon sa mga alamat at sinaunang kasulatan, ang pag-aaral ng lakas ng demonyo sa paanan ng isang sitatpada demon tree ay nagbibigay daan sa isang cultivator na magkaroon ng mas matinding pandama, at nakakatulong din ito sa kanila na palalimin ang kanilang pangunawa. Nang mawala ang mga lumang araw, ayon sa mga alamat, nawala ang sitatpada demon trees. Hindi ko akalain na may makikita tayo sa Supreme Ancient Pit of Hell. Nakakamangha na ang kanilang chi ay hindi nagkalat. Mataimtim na sabi ni Yejiyun. Ang iba ay namangha. Ang mga punong iyon ay sitatpada demon tree. Kung mayroon tayong Free Lives Great Emperor's Mirror of the Past, maganda sana, makikita natin ang nakaraan. Ibinigay daw niya ang salamin ng nakaraan sa babaeng pinakaayaw sa kanya, ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung nasaan ito ngayon. Sabi ni Yejiyun. Si Linfang ay namangha. Ang salamin ng nakaraan. Ang 3 buhay na anak ng Great Emperor. Empress Shi, si Linfang ay may sinaunang salamin, ngunit hindi ba ito ay salamin ng hinaharap? Isa ba itong salamin ng nakaraan? Kumuha si Linfang ng isang bronze na salamin at inilagay ito sa harap ng isang sitatpada demon tree. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay sumabog at nagsimulang ma-interweaving. Biglang parang bumaliktad ang oras. Sumimangot si Lenge at ang iba pa at tinitigan si Linfang saglit bago tumingin sa puno. May isang figure sa paanan ng puno. Nakatingin siya sa puno at mukhang nag-iisip. Pagkaraan ng mahabang panahon, umupo siya ng naka-cross-legged at nagsimulang magnilay. Naging baluktot at ilusyon ng puno, hindi na ito mukhang sinaunang puno. Siya, sabi ni Chi Lianshan sa sandaling iyon. Namangha siya. Ang figurang iyon ay isang taong nakita niyang nakikipaglaban sa mga alaala ng isang tao. Sino siya? Tanong ni Lange. 50,000 taon na ang nakalilipas, siya ay isang hindi kapani-paniwalang demon cultivator. Modi. Nang siya ay naging isang Saint Emperor, lalo siyang nakakatakot at natalo niya ang isa pang sikat na Saint Emperor. Ang memorya ng kanilang tunggalian ay ipinadala mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Nakita ko ang laban nila. Siya si Modi. Ang iba naman ay namangha. Kahit na hindi pa nila nakita ang hitsura niya, narinig na nila siya. Isang nakakatakot na Saint Emperor noong unang panahon. Siya ay nasa Supreme Ancient Pit of Hell. Sa sandaling iyon, biglang iminulat ni Moding ang kanyang mga mata. Kahit na ang eksena ay isang bagay na nangyari 50,000 taon na ang nakalilipas, ang grupo ay may impresyon na nandoon sila, lahat sila ay umaatres. Umungon ng malamig si Moding at umilo. Bumangon siya sa himpapawid, nang may dumating at lumapag sa harap ng puno. Nakatalikod ang bagong lalaki kay Linfang at sa iba pa. Siguradong hindi si Moding iyon. Kumikislap ang mga ilaw at nawala siya. Ang puso ng mga tao ay tumitibok ng galit. Paano si Moding? Saan siya nagpunta? Sino yan? Biglang lumingon si Linfang, nagulat siya, nanigas ang kanyang mga kalamnan sa mukha. Sa kalagitnaan ng hangin, isang figure ang lumulutang doon. Nagmukhang tao ang kalahati ng mukha niya, nakakatakot naman ang kalahati. Siya si Moding. Ungol ni Linfang at ng iba pa nang makita siya. Nanginginig silang lahat.
Isang nakakatakot na lakas ang pumuno sa hangin. Napakabilis, napagtanto ni Linfang at ng iba pa na may ilang demonyong lumitaw sa bulubundukin at hindi nila ito napansin noon. Nakatayo lang sila doon sa hangin sa itaas ng bulubundukin. Ang mga demonyong iyon ay nakakatakot na mga cultivator mula pa noong unang panahon. Bulong ni Lenge at ng iba pa. Si Moding at ang iba pang mga demonyo ay dahan-daang lumapit sa kanila. Humanda kang tumakas. Sabi ni Lenge ng telepatiko. Si Linfang at ang iba ay humakbang paatras. Ikanaway ni Moding ang kanyang mga kamay, at isang napakalaking kamay ang gumalaw patungo kay Lenge. Hindi. Sigaw ni Linfang nang makita niya iyon. Ikanaway ni Moding ang kanyang mga kamay, at nagsimulang maging demonyo si Lenge. Lumipad ang kanyang duguchi, naglabas siya ng kidlat, ngunit wala itong silbi. Mukha siyang maliit na insekto kung ikukumpara sa kalaban. Hindi. Sumigaw si Lenge ng mapanghamon. Inihagis ni Moding si Lenge ng napakalayo. Si Linfang at ang iba pa ay nanginginig. Wala silang sinabi. Ngayon lang nila nakitang pinatay si Lenge ng ganoon, pakiramdam nila ay walang kapangyarihan, parang mga mahihina. Isa sa 7 ipinagbabawal na teritoryo, Supreme Ancient Pit of Hell. Bigla nilang naunawaan kung bakit tinawag itong Supreme Ancient Pit of Hell, kung bakit ito ay isang ipinagbabawal na teritoryo. Walang sino man ang maaaring sumalakay at masakop ang teritoryong ito, kahit ang mga shrine. Tumingin si Moding sa kanila. Humakbang sila paatras, gustong tumakas, pero kaya ba nila? Sa sandaling iyon, isang sinaunang awit ng demonyo ang kumalat sa hangin. Ang mga demonyo ay nakatingin sa malayo, kung saan nakita nila ang isang figure sa tuktok ng isang bundok. Nakatalikod sa kanila ang taong iyon habang nagpapatugtog siya ng musika. Nawala si Moding. Nagulat si Linfang at ang iba pa. Tumingin sila sa paligid, at napagtanto na ang mga demonyo ay nawala lahat sa isang kisap mata. Natakot sila sa musikang iyon, o mas tiyak, sa music hero. Sino ang makakatakot sa mga demonyong iyon? Isa pang demonyo. Si Linfang at ang iba ay nakatingin sa malayo. Sa tabi ng music hero, isa pang figure ang lumitaw. Nakaupo siya roon, mukhang kalmado at nakasuot ng itim na damit. Nakita na siya ni Lenge dati. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2335, mga Demon King sa Cliff Caves. Lenge, si Linfang at ang iba ay hindi gumalaw, ngunit tumingin sila sa bundok kung saan itinapon ni Moding si Lenge. Nalungkot sila para sa kanya. Kanina, kasama niya sila, at ngayon wala na siya. Napatay siya ni Moding sa isang kisap mata. Sa labas ng mundo, bukod sa mga Saint Emperor, si Lenge ay itinuturing na isang nakakatakot na cultivator, siya ay isang henyo ng Thunder Shrine. Ngunit sa Supreme Ancient Pit of Hell, napakarupok ng kanyang buhay. Si Linfang at ang iba pa ay nakaramdam ng kawalan ng lakas at panghihina. Guro, sa sandaling iyon, tumingin si Hua Chenyu sa music hero at sumigaw. Ang iba naman ay namangha. Nakakagulat na nagkusa siyang tumawag sa kanya. Guro, biglang huminto ang musika at dahan-daang lumingon ang music hero. Nang tumingin siya kay Hua Chenyu, natigilan si Linfang at ang iba pa. Ang taong iyon ay hindi isang demonyo, siya ay isang tao. Ito ay isang matandang lalaki, na mukhang naguguluhan. Gayunpaman, nang tumingin si Hua Chenyu sa kanya, kinilig siya. Paano ito naging posible? Ano ang ginagawa niya sa Supreme Ancient Pit of Hell? Mataas na pari. Ako si Hua Chenyu mula sa Celestial Sound Shrine. Sabi ni Hua Chenyu, naglabasan ng mga naglalakihang sound wave. Naroon ang high priest ng kanyang Celestial Sound Shrine. Si Linfang at ang iba ay namangha. Ang matandang iyon ay mula sa Celestial Sound Shrine. Mataas na pari. Bulong ng matanda. Tumingin siya kay Hua Chenyu at nagtanong. Sino ako? Nagka-amnesyak siya. Si Linfang at ang iba ay namangha. Ang lahat ng mga tao dito ay tila naging amnesyak at nakalimutan kung sino sila. Mataas na pari. Ikaw ang high priest ng Celestial Sound Shrine. Sabi ni Hua Chenyu. Hindi siya nakaimik. Hindi niya alam ang pangalan ng punong pari. Nakita niya lang siya sa mga alaala. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa katotohanan. Ganoon ba? Sabi ng matanda, bumubulong siya sa sarili. Nasaan ang Celestial Sound Shrine? Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, at nawala ang matanda. Bumangon sa ere ang figurang nakaitim na damit sa tabi niya at nagsabi. Guro, hintayin mo ako. Tinatawag niya siyang master, normal ba iyon? Nagtataka si Linfang at ang iba pa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang. Napakabilis, nawala ang dalawa sa tiwangwang na bulubundukin. Kailangan nating umalis sa lugar na ito. Sabi ni Ye Jiun. Tumanggo silang lahat. Ang mga demonyo ay lumitaw nang walang nakapansin sa kanila kanina. Hindi sila maaaring manatili dito. Gusto kong bumalik. Biglang sabi ni Hua Chenyu. Naninigas ang mukha ng lahat. Dumating sila sa Supreme Ancient Pit of Hell nang hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Ito ay talagang kakilakilabot. Tila ang tanging posibleng kahihinatnan para sa kanila ay kamatayan. Ang high priest ng shrine ay nawala sa loob ng napakaraming taon, siya ay natigil sa Supreme Ancient Pit of Hell, at ngayon siya ay naging amnesyak. Hindi na nakaramdam ng lakas ng loob si Hua Chenyu. Ayaw niyang manatili doon, gusto niyang umalis. Gayunpaman, maaari ba siyang bumalik ngayon? Ang pagbabalik ngayon ay masyadong mapanganib. Mahinang sabi ni Ye Jiun. Hindi, gusto kong bumalik.
Sabi ni Hua Chenyu. Natakot siya nang makita ang High Priest ng Celestial Sound Shrine. Alam niya na ang High Priest ng Celestial Sound Shrine ay isang napakalakas na cultivator. Kung naging amnesiac siya, wala na siyang pag-asa. Babalik ka sa akin. Tanong ni Hua Chenyu. Umiling si Ye Jiyun. Tumingin siya kay Lin Feng at sa iba pa, sabi nila. Nandito na tayo. Kahit bumalik tayo, baka mamatay tayo. Walang nakakaalam. Sumasang-ayon ako. Sabi ng matabang lalaki. Walang sinabi si Hua Chenyu. Tumalikod siya at mabilis na umalis. Gusto niyang umalis ng mabilis hanggat maaari. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang kamay sa paanan ng bundok, ang mukha ni Hua Chenyu ay nagbago ng husto. Tumingon siya, gusto niyang tumakas, ngunit hinawakan siya ng dambuhalang kamay. Hindi. Galit na sigaw ni Hua Chenyu. Gayunpaman, biglang nawala ang kamay at kasama ni Hua Chenyu. Si Lin Feng at ang iba ay namangha at hindi makapagsalita. Talagang nasa panganib ang kanilang buhay doon. Tara na, sabi ni Ye Jiyun. Sinubukan ni Lin Feng at ng iba pa na manatiling kalmado at nagpatuloy sa pasulong, wala silang pagpipilian. Si Lin Feng at ang iba ay tumawid sa isang lambak na puno ng isang cadaverous chi mula sa pagkamatay ng maraming tao. Mayroon ding ilang nakasisilaw na sandata, ang kanilang chi ay kakilakilabot. Ibang grupo. Si Lin Feng at ang iba pa ay nabangga sa isa pang grupo. Ang grupo na napagkasunduan nilang manatiling malapit sa simula pa lang ay nawala na. Ang grupong kaharap nila sa sandaling iyon ay binubuo lamang ng 3 tao. May mga sansarmas at mga bangkay, ngunit ang mga bangkay na iyon ay hindi pa naaagnas, hindi man lang nasira, ang mga taong iyon ay napakalakas. Sabi ng isang tao, habang nakatingin sa mga bangkay. Parang masigasig siya. Huwag kang bumaba, maaari itong maging lubhang mapanganib. May nagbabala sa kanya. Nasa Supreme Ancient Pit of Hell tayo, ang panganib ay nasa lahat ng dako. Napakahina natin, namatay sila sa harap namin, at wala kaming masyadong magawa. Sabi ng taong iyon. Kahit delikado, kailangan nating subukan. We have to become stronger, that's the only way para mabuhay tayo. Lumipad siya sa lambak at lumapag sa harap ng isang saint's weapon, isang dagwang talon ng demonyo. Kinawayan niya ang kamay at hinayla ang armas. Biglang bumaril sa kanya ang walang kapantay na mga ilaw ng dugo at hiniwa ang kanyang katawan sa dalawa, wala na siyang oras para mag-react. Pati ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Nakita ni Lin Feng at ng iba pa na siya ay mapagbantay, ngunit hindi pa ito naging sapat. Ang pulang dugong talon ng demonyo ay nanginginig at umugang bago huminan. Hindi nila makakalimutan ang tanawing iyon sa mahabang panahon. Tara na, sabi ni Lin Feng. Hindi nila alam kung nasaan sila, ang alam lang nila ay nasa kailaliman sila ng Supreme Ancient Pit of Hell, at ngayon ay imposible na ang pag-alis. Sinundan ng 2 cultivator ng kabilang grupo si Lin Feng at ang iba pa, ngunit hindi sila kinausap, nanatili sa malayo sa likuran nila. Naunawaan ni Lin Feng at ng iba pa ang iniisip ng mga taong iyon. Kung si Lin Feng at ang iba pa ay nahaharap sa panganib habang sumusulong, ang 2 taong iyon ay magkakaroon ng oras na umalis. Hindi na namin kayang mawalan ng higit pang mga tao. Sabi ni Lin Feng, huminto at tumingin kay Ye Jiyun, Qi Lianshan, at sa taong mataba. 2 tao ang namatay sa maikling panahon. Hindi nila kayang mawalan ng iba. Umaasa si Ye Jiyun na walang mamamatay muli. Noong una ay ayaw din nilang mamatay sina Lan Ge at Hua Chenyu, ngunit hindi sila sapat na malakas, kaya hindi nila nagawang iligtas sila. Dahan-dahang lumingon si Lin Feng at tinitigan ang 2 tao sa likod nila. Malamig niyang sinabi, sumusulong ba kayo? Ang 2 sa kanila ay malamig na tumitig kay Lin Feng. Kung hindi, mamatay ka. Pinakawalan niya si Death daw para palibutan ang mga taong iyon. Kumunat ang noo nila. Kinokontrol ni Damon mula sa World Clan si Death daw. Talaga, kung gusto mo kaming gamitin para ligtas na umunlad, mamatay ka. Malamig na sabi ni Qi Lianshan. Tumalon siya at inapi sila. Kung hindi, mamatay ka. Sabi ng matabang lalaki. Hindi na rin siyang umingiti. Ang 2 iba ay hindi nakipagsapalaran laban sa kanilang 4. Napakalupit. Dumura ng malamig ang isa sa kanila. Lumapag sila sa harap ni Lin Feng at ng iba pa, at nagsimulang tumakbo palayo, patungo sa mga bundok. Walang nangyari sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, lumitaw sa kalangitan ang isang napakalaking gusaling hugis kabaong. Ito ay parang isang kabaong na gagamitin sana para sa isang hari ng demonyo. Mukhang pasyo rin ito. Mukhang Pit of Hell. Huminto si Lin Feng at ang iba pa at pinanood ito. Kataas-taas ang sinaunang hukay ng impyerno. Ang Supreme Ancient Pit of Hell ba ay ipinangalan sa bagay na iyon? Ano ang nasa loob? Talaga bang may demonyong hari sa loob? Anong gagawin? Bulong ni Ye Jiyun. Nakarating na sila sa harap ng isang dambuhalang lumulutang na kabaong. Ang kanyang kaluluwa ay inaapi. Hindi lang tayo ang nandito. Sabi ni Lin Feng, nakatingin sa malayo. May ilang tao sa di kalayuan sa kabilang side. Parang inaakit sila ng demonyo doon. Pumasok na tayo sa loob. Tanong ni Qi Lianshan. Malungkot si Lin Feng at sinabi, sa tingin ko, kung hindi tayo papasok sa loob, hindi tayo makakalabas. Ang ibig mong sabihin ay ang pagpasok sa loob ay ang tanging pag-asa natin kung gusto nating makaalis sa Supreme Ancient Pit of Hell. Tanong ni Ye Jiyun kay Lin Feng. 2 lang ang landas.
Yung nasa harap namin, o yung dinaanan lang namin. Kung gusto mong bumalik, sasamahan kita at susubukan. Sabi ni Linfang sa kanyang grupo. Nanlamig ang mukha ni Yajiyon. Bumabalik sa parehong paraan. Mayroon lang tayong isang opsyon, kung gayon. Tumiti si Yajiyon. Tumingin siya sa pugad ng mga demonyo at sinabing, baka malapit na tayong mamatay. Ang bigat ng loob nila. Baka mamatay na sila. Walang makapagsasabi.